Hi guys! Share ko lang sa inyo kung paano magpalit ng differential oil. Fortuner yung unit natin. Una is open natin yung atong drain plug nya. Tapos yung filler plug, yung sa taas, doon tayo magsasalin ng differential oil. Ganun lang guys, pagka tanggal natin ng drain plug, ayun, madedrain na yung old na differential oil. Ayun, ito ay may apply sa lahat ng kahit anong brand. Toyota, Mitsubishi, parehas lang yung procedure. Real differential, itong pinapalitan natin ngayon, Fortuner, 4x2 lang siya. Tapos guys, ayun, palitan din natin yung washer. Nabibili din to sa mga kasa, yung washer na yan ng differential plug natin. Ayun, pero sa walang-wala naman at kailangan na talagang palitan, pwede nyo rin hindi palitan yan. I-double check lang pagkalagay kung may leak. Ayun, nagre-reuse din ako yan. Paminsan-minsan pag talagang walang mabili. Ayun, after natin madrain, ayan, madali lang naman madrain yan. Ayun, ibabalik na uli natin yung drain plug. Ayun, number 22 pala to guys ha. Sa Toyota, madalas, halos karamihan, number 22 yung 22mm yung size ng drain plug ng differential. Maparear man yan o yung front sa mga 4x4. Ayun, ganun lang guys, simpleng higpit lang dahil aluminum yung drain plug natin. Eto, 3 liters ang capacity nito guys. Ang ginamit natin is yung genuine Toyota differential oil. 85 W8590 to yung lapot thickness ng differential fluid natin. Ayun, makikita nyo guys yun sa rep owner's manual, o kaya pag bibili naman kayo sa kasa, sabihin nyo lang yung chassis number. Alam na nila yon kung ano yung tamang viscosity ng differential oil para dun sa sasakyan niyo. Ayun, ganun lang, gumamit tayo ng malaking syringe. Ito yung parang pangbakuna. Mabibili lang yan sa mga online store. Mas madali siya. Ayun, 200 ml yung capacity nitong isa na to. Kaya yun, yung 3 liters natin, medyo ano din, takes time ng konti, pero madali lang naman. Tingnan nyo guys, yung differential oil natin, no? Malapot na. Ito guys pala ay pinapalitan every 40,000 sa Toyota pag sakasa kayo. Dapat manual. Pero i-check nyo rin dahil yung iba is meron tayong klase ng differential na yung limited slip differential. Iba rin yung ginagamit doon. Kaya yun, i-check ninyo yun kung anong klase ba yung differential ninyo. Differential na sasakyan ninyo. Bawasin mo. Ayun, ganun lang guys. Napakasimple lang. 3 liters pala yung capacity nito, no? Ng rear differential ng Fortuner 2015 model. Pero yun, is halos yung mga bagong modelo, ganun lang din yung capacity niya. Pag chinek nyo naman sa kasa, bumili kayo, alam na rin nila kung ilan yung capacity. Yun yung maganda pag bibili kayo sa kasa. Ibigay nyo lang yung chassis number, alam na nila kung ano yung gagamitin doon, alam nila kung ilang liters yung capacity. Yun. Ganun lang kadali guys. Ngayon, pag nagpipil na pala kayo guys o nagsasali na kayo, paano nyo malaman yung tamang level? Kung tama na ba? Is, habang naglalagay kayo, pag umawas na, nag-overflow na yung differential, hintayin nyo lang matapos yun. Yung overflow na yun, takpan nyo na yung filler plug nya. Or, 5mm bago mapuno. Or tamang pag sinundot mo ng daliri mo yung butas, nakakapa mo na siya. Na hindi mo kailangan ibalukto to, extend ng gusto yung daliri mo. Is tamang level na yon. Pero pinaka tama lang is kung hindi nyo na kailangang sukatin is hintayin nyo lang na mag-overflow. Make sure lang na naka-level yung sasakyan ninyo, nakapark sa level. Pag nag-overflow na, huminto na yung flowing, yun, sarahan nyo na yung filler plug. Yun na yung tamang level. Yung paghihigpit niya guys is tama lang. Dahil aluminum lang to, baka ma-overtorque. Ayun. Pag huminto na yung ano nyo na hindi naman yung pwersa niya is tama lang, okay na yon. Kung wala tayong mga
kung wala tayong torque wrench na magagamit. Ayun, nilinisan ko lang tong mga excess na oil na para naman maayos tingnan. Ayun, ganun lang guys. Salamat.